Hello mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay. Mapagpalang araw ng Webes sa inyong lahat. Nasa ikalabing-isang araw na tayo sa buwan ng Enero. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bobby, isang paring Karmelita. Nakakatuwa palagi na isipin na sa likod ng ating napakaraming pinagkakaabalahan ay may panahon pa rin tayong makahanap ng oras na makupo, makinig sa pagninilay na ito. Maraming salamat. Kinikilala ko ang inyong pakikiisa sa akin sa paglalakbay, sa araw-araw na pakikinig at pagninilay sa mabuting balita na ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ang aking dalangin palagi na sa ating pagsisikap maging mabunga ang lahat ng ating mga pagninilay. Sa araw na ito, mga kapatid, mga giliw kong sumusubaybay, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 40 hanggang 45. At kung napansin ninyo, ito ay karugtong ng pagbasa natin kahapon. Dito isinalaysay na naman na napakaraming mga may sakit at talagang lumalapit kay Jesus. Ito yung mga taong binabaliwala sa lipunan. Sa panahon ni Jesus, ang sakit, iba ang pananaw ng nakakarami. At halos lahat, ang sakit ay tinitingnan na isang parusa sa mga kasalanang ginawa. Kaya marami sa mga may sakit ang hindi pinapansin, marami sa mga may sakit ang pinapabayaan, marami sa mga may sakit ang hindi inaalagaan ng mabuti at hindi pinapansin. Nakakalungkot na kung titingnan, ito pa sana yung mga taong mas bigyan ng kahalagahan, lalong-lalo na sa pag-aalaga, lalong-lalo na sa pagtugon ng kanilang mga pangangailangan. At ipinakita ito ni Jesus. Maraming mga may sakit ang lumapit sa Kanya, ang mga lumpo, yung mga nangingilimos, yung mga marumi, yung mga walang pag-asa. At dahil doon, si Jesus ay nahabag. Punong-puno siya ng awa at nalulungkot siya. Napakagandang tingnan ito ng mabuti. Na si Jesus sa likod ng kanyang pagiging Diyos, naging tao siya. Dala-dala niya ang pagmamahal ng Ama na gustong ipaabot at ipabahagi sa ating lahat. At dito dahan-dahan niyang ipinapakita at pinaparamdam sa mga tao ang kanyang awa. Sa ating buhay, mas magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. Nakaranas din ba tayo ng sobrang awa sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan? Yung pagpapahayag ba natin at pagpapakita ng tulong, ito ba ay bunga ng ating awa? O baka gusto lang nating magpapansin? Tumulong tayo dahil gusto nating mapansin, gusto nating makilala na tayo ay matulungin. O baka tumulong tayo dahil may gusto rin tayong hingiin. Bato-bato sa langit, ngunit hindi natin maiwasan na may mga taong ganito ang kanilang pamamaraan ng pagtutulong. They will help, and yet in return, they are expecting also that those na tinulungan niya will help him or will help her dahil may kailangan siya. Sana hindi ganon. Kung tumulong man tayo, kailangan ang tulong na ito ay bukal sa puso. Ang tulong na ito, ang pinaghuhugutan natin ay awa, at ang tulong na ito ay walang inaasahang kapalit. Dahil alam natin na ang pagtulong na ito ay bunga ng ating pananampalataya, bunga ng ating awa. Sana sa likod ng ating kakulangan, huwag nating kalimutan na maging matulungin palagi sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging maawain, gaya ng iyong awa na ipinadama
at ipinakita sa mga nangangailangan. Bigyan mo kami ng tapat na pananalig sa iyo upang sa aming patuloy na pagsisikap, ikaw ang aming maipahayag. Amen.